Hello guys! So, ang i-discuss ko ngayon is kung paano mag-process ng reinstatement sa nag-lapse na policy. So, ayan, heto, basahin muna natin to. What happens if I stop paying the regular premium? So, andito yung mga instruction. Ayan. And this is for traditional plans and for VUL or InsurAVest. So, if ever hindi kayo nakapagbayad ng premium ninyo within grace period at wala kayong cash value and fund value, wala pa kayong mga ganon, is maglalapse talaga yung policy ninyo, which is mata-terminate. Tapos, syempre, if nag-lapse, naka-receive kayo ng email, syempre, contact nyo na yung agent niyo or pro customer action team or hetong hotline na to. Tawagan nyo lang. So, ano nga ba yung reinstatement? So, reinstatement of a life insurance policy occurs after the end of a grace period and when the contract is no longer in force, leaving beneficiaries without a payout if the insurer died before reinstating the policy. Ayan. So, kung gusto nyong ituloy yung policy ninyo since na-lapse na-terminate na, ayan. So, contact nyo lang yung mga to. So, if na-lapse kasi yung policy ninyo, halimbawa, client, nung hindi siya nakapagbayad last month, tapos hindi niya pinprocess na i-reinstatement para mag-resume yung policy niya, hindi niya ginawa yon. So, if ever may nangyari nasa kanya, halimbawa na tigok siya, namatay, or nagkaroon ng critical illness, wala siyang makukuha. Walang makukuha yung beneficiary niya, tapos wala siyang makukuha if ever may critical illness siya kasi nga, na-terminate na yung policy niya, nag-failed siyang ni-reinstatement yung policy niya on time. So, ayan. So, ayan. So, ipapakita ko lang sa inyo, may client akong nag-lapse ang policy. Hindi niya napansin yung grace period. So, kinontak niya ako. Tapos, ayun, ginaid ko naman siya. So, pinagawa ko is, nagpagawa ako ng letter. So, ito yung sample letter. Ito. Ito yung letter niya. So, ito, naglagay lang siya ng name niya, tapos ito. Name and address. ProLife UK, to whom it may concern, I would like to request for ProLife UK to bill an amount of, syempre, i-mention nyo yung amount na hindi ninyo nabayaran on my enrolled debit card. So, if ever debit card kayo, credit card, or cash, so depende sa inyo. Ayan, this is for my unpaid dues from, state nyo yung date. Ayan. Siyempre, bigay nyo din yung policy number. Ayan. Pagkatapos niyan, is syempre, ida-download ninyo yung reinstatement form. I-fill upan ninyo yon. So, saan makukuha yon? Dito sa download. Punta ka lang kayo, mismo kayo dun sa website ni ProLife. Hanapin nyo yung download forms. So, andito yung reinstatement form for individual policy owner. So, ayan. Click nyo lang yan, then fill upan nyo to. And after that, na-signan lang ninyo, and of course, yung picture din ng valid ID nyo. So, si client ko kasi is, syempre, busy siya. So, sabi ko, sige, ako na yung mag-email. So, ayan. So, nag-email ako. Heto. So, syempre, nakasisi siya. Or sinama ko siya sa to para makita niya. Pero, ayan, sisi nyo lang. Ayan. So, hello ProLife UK. Attach the copy of valid ID, reinstatement, and letter of my client. So, hetong tatlo na to. Ayan, pwedeng yun yan. So, nasa inyo na rin kung paano nyo siya gawin. Kasi yan, provide nyo lang yung contact. Pag ako, pinrovide ko lang yung email address niyan, contact number. Pero pag yung client mismo mag-send, so, ayun, nasa kanya na niya. Pwede niya namin i-provide yung contact number niya para if ever may question, pwede din. Or mostly kasi itong si ProLife, nagre-response din siya, nagre-reply din siya through email.
Ayan. So, heto yung sample email ko. Inattach ko lang yung letter, valid ID, and restatement form. After that is makaka-receive kayo ng acknowledgement letter from Life. Ayan. So, heto, this is to acknowledge your email. We have coordinated your request to our backroom partners and will revert soon as we receive the status. Ayan. So, for processing na siya. Ayan. So, na-process na rin siya. And, gano'n lang naman kadali. So, ang ginawa is heto, dito ako nag-email. Puwede din si client mag-mail mismo directly dito. So, if ever hindi niyo alam yung gagawin niyo, ayan, contact niyo lang yung agent niyo if may other information pa kayo na gustong itanong. So, ayan. So, yung mga gustong halimbawa, gusto niyo ng i-stop ang policy niyo, puwede niyo rin naman siyang i-surrender. So, pa-guide lang kayo sa agent niyo. Ayan. So, that's all for now. And if ever may question kayo, so comment lang below para magawan ko siya ng video. Thank you.